Magandang araw sa lahat. Ako po ay si Generous P. Bacos Jr. at tatanungin ko sa iyo, alam mo ba kung ano ang teksto? Gaya ng mga ito. Kung hindi, tayo na ay magtuto. Ang tatalakayin ko ngayon ay yung pagbasa ng iba't ibang uri ng teksto. Kaya, ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. Magsimula, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ang paksa natin ngayon. Itong libro na ito, Language Arts. Kung sa salitang Language Arts, ano bang makukuha nyo sa lingwahe na yon? Yung libro ba ay lingwahe, matematika o pang-agham? Yan ang sasagutin natin sa paksa na ito. Sa topic ngayon, o ang paksa na tutunan natin ngayon ay yung pinakauna, tekstong pag-agham, panlipunan at pangkasaysayan. Ikalawa ay yung tekstong pang-matematika at pang-agham. Alam nyo ba kung ano yung agham? Yung salitang agham ay patungo sa salita na science o sciences. Yung scientifico na mga terminology. Yung katatlo ay yung tekstong pambatas. Gaya ng mga teksto sa mga House Bill, yung mga Republic Act 1807. Ikatatlo ay yung tekstong pang-humanidades o kung sa Ingles ay yung humanitarian texts. Yung ikalima ay yung tekstong pang-medisina. Kaya, bago tayo magsimula ng mga 5 uri ng teksto, simulan natin sa salita na teksto. Ano ba yung teksto? Sa definition, ang teksto ay anumang babasahin na may layuning magpabatid ng impormasyon. Yung mga teksto ay magbigay ng impormasyon sa iyo kung magbabasa ka. Teksto ay iba't iba, depende sa disiplina, layunin, at paraan ng presentasyon. Kung magbabasa ka ng teksto, mayroong mga batas kung ano yung tamang paraan sa pagbabasa. Kasi ang teksto ay mahalaga na wasto ang pag-unawa sa istruktura at nilalaman nito. Kasi kung magbabasa ka ng teksto at hindi mo naintindihan, saan yan patungo? Kaya patungo lang natin sa Section A, yung unang uri ng teksto. Ito yung tekstong pag-agham, panlipunan at pangkasaysayan. Kaya simulan na natin yung definition sa tekstong pag-agham, panlipunan at pangkasaysayan. Yung una ay tumatalakay ito sa ugnayan ng tao at sa lipunan. Yung sa Ingles, tinatawag itong social sciences. Yung ikalawa ay ginagamit sa economics or ekonomiya, anthropolohiya, archaeology, psychology at sociology. Yung ikatatlo ay nakasalalay ito sa obserbasyon, pagsusuri at sa datos. Ito na ito ay nagtatalakay kung ano ang behavior ng mga tao, kung bakit ba tayo nag-a-act ng ganyan. Gaya sa word na social sciences, pupunta naman tayo sa isang halimbawa ni F. Landa Jocano at yun ang libro na Pagkataong Pilipino. Bakit ba ito na-consider natin na isang social sciences na teksto? Kasi unang rason ay gumagamit siya ng anthropolohiya upang unawain ang Filipino value system or the Philippines value system. Yung Philippines value system ay nakabuo ng 5 dimensyon. Yung una, pakikikapwa. Kalawa ay karangalan. Ikatatlo ay yung kalinisan. Yung ikaapat ay kalutusan o progress sa Ingles. At yung ikalima ay kinabukasan. Pinag-aralan ang konsepto sa teksto na ito ay pinag-aralan ang konsepto ng kalooban, gaya ng isip, dama at ugali. May balanseng pananaw sa kalikasan at ugnayan ng tao ang teksto na ito. Kaya dito ito nilagay sa social sciences. Naman tayo sa section B, tekstong pang-matematika at pag-agham. Yung definisyon ng tekstong matematika at pag-agham ay yung una. Nagpapakita ito ng datos, paliwanag, proseso at eksperimento. Gaya ng research papers nyo, mayroon itong data, mayroon itong mga eksplanasyon, mga halimbawa kung bakit nyo ginagawa ito. Mayroon itong mga experiments, mga proseso at mga iba pa. Yung ikalawa ay mayroon itong kasamang graphs, tables, formulas at direksyon. Nakita nito kung anong mga visual data gaya ng isang bar graph, tables, at mga iba pa. Yung
layunin nito ay ang layunin ng teksto na ito ay magpaliwanag ng konseptong scientifico o matematikal. Pupunta na tayo sa halimbawa. At ito yung Pinggan Pinoy. Yung Pinggang Pinoy ay isang guide ng mga Pilipino kung ano ang healthy breakfast sa bawat umaga. Ito ay isang resulta ng FNRI tungkol sa nutrition ng Pilipino. At yung problema natin ay CED at obesity sa matatanda. Kaya gaya niyan, binigyan ng Pinggang Pinoy ang solusyon sa problema na yan. Sinasabi dito sa teksto na mayroon dapat tayong 33% na kanin, 33% na gulay, 17% na karne or protein, 17% sa prutas. Kagaya ito ng Go, Grow, Glow, pero para ito sa Pinoy na diet natin, kaya specified sa ating bansa. At ang layunin ng teksto na ito ay may balansing pagkain para maging healthy tayo bawat araw. Punta naman tayo sa Section C. At iyon ang tekstong pambatas. Yung definisyon ng tekstong pambatas ay ito ay mga batas na ipinasa at ipinatupad ng pamalaan, gaya ng mga House Bill, gaya ng mga Republic Acts at mga iba pang lawful na mga batas. Yung ikalawa ay nagpapaliwanag upang maunawaan ang mamamayan. Ito ay nagbigay limit sa atin kung ano ang sakto at kung ano ang hindi. Yung ikatatlo ay nagsasaad ng karapatan, obligasyon at parusa. Kung wala itong mga tekstong pambatas, edi tayo bilang mga tao ay walang mga limits, kaya pwede na tayong makagawa kung anong ginugusto natin. Bigyan naman natin ng halimbawa sa tekstong pambatas. At pumunta naman tayo sa halimbawa, RA o Republic Act 9262. Ito yung batas na tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act na ipinatupad sa 2004. Ito ay nagbibigay protection laban sa kaharasan sa mga women at children, at ito ay may mga remedyo tulad na protection order, gaya ng Barangay Protection Order, Temporary Protection Order, Permanent Protection Order. Ito yung isa sa halimbawa ng mga Republic Acts na ibinigay sa atin ng bansang Pilipinas. Pupunta naman tayo sa Section D, at ito yung tekstong panghumanidades. Tekstong panghumanidades ay nakasentro sa tao, kultura, sining at filosofiya at panitikan. Ito ay may critical na analisa sa layunin ng may akda at tinitignan ang interpretasyon at konteksto nito. Halimbawa natin ito sa tekstong panghumanidades ay yung globalisasyon at anime. Yung salita na borderless world ay kahulugan na mabilis na pagkalat ng impormasyon, gaya ng anime. Isinalin sa Ingles, isinalin sa Filipino, at ito ay mas sumikat sa ating bansa. May tinatawag na Pinoy dubbing na mas napagpalaganap ang kulturang popular. Ito ay nagbigay daan sa local at industrial na media. Iyon ang tekstong panghumanidades. Punta naman tayo sa Section E, tekstong pangmedisina. Definisyon ng tekstong pangmedisina ay kan sa medicine na word sa Ingles ay nakatuon ito sa kalusugan, sakit, gamot at therapy, psychologically, physically, mentally, or emotionally. Ito ay pinagsasama ang siyensa at paliwanag tungkol sa kondisyon ng tao. Ang layunin ng tekstong ito ay magbigay kaalaman at solusyon sa mga sakit na dinaramdam nating mga Pilipino. Sakit gaya ng cancer, ulcer, tuberculosis at mga iba pang kondisyon. Halimbawa nito ng mga teksto ay yung pangamba at depression or depression at anxiety sa Ingles. Mayroon itong 60% na may depression na may kasabay na anxiety. Ang halimbawa ng mga teksto ito ay yung mga medical books na makita mo sa library. At ang importance ng tekstong pamedisina ay ito ay magbibigay ng mga kaalaman sa atin kung paano ito mailutas ang problema gaya ng depresyon at pangamba. Tumutulong ito na gumagawa ng bagong brain circuits para makontrol ang sintomas. Kaya ang tekstong ito ay mag-guide kung paano malutas yung problema mo. Nagtapos na po. Pupunta naman tayo sa buod. Kaya ano naman yung sinauna natin? Iyon ang agham, panlipunan at pangkasaysayan.
Yung definisyon ay in short ay ang lipunan ng tao. Yung ikalawa naman ay yung pagmatematika at agham, na yung definisyon ay yung datos at eksperimento. Yung ikatatlo ay yung tekstong pambatas, na definisyon ay para sa batas at proteksyon ng ating lipunan natin. Yung ikaapat ay panghumanidades, tekstong panghumanidades. Ito ay para sa kultura at sining gaya ng globalisasyon sa anime. At yung ikalima naman ay yung tekstong pangmedisina. Ay yung definisyon naman ay ito ay tekstong parang kalusugan at panggamot ng ating mga Pilipino. Kaya dapat itong malaman natin kasi mahalaga ang pag-unawa at istruktura at konstekto ng bawat uri ng mga teksto. Kaya yan lang po, salamat.